Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At muli po ay nandito po ulit tayo at mag-aaral po ulit tayo ng salita po ng Panginoon dito po sa Rema Philippines, dito po sa Facebook Live. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 5, ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid sa paningin ng Diyos. 4 secrets of continued grace. Ito po ang ating pinag-aaralan ngayong linggong ito. 4 na sikreto para sa patuloy na habag, patuloy na grace ng Panginoon. Patuloy nating maranasan yung awa ng Panginoon, yung sufficient grace ng Panginoon. Amen po, sa binasa po natin, sabi niya, ituturing kaming matuwid sa paningin ng Diyos. Kasi ano po ba ang ibig sabihin po ng grace? Pag sinabi pong grace ay, ito po ay yung walang hanggang awa ng Panginoon. Kaya nga po, di ba sabi niya ay, dahil sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay tuturing tayong matuwid. Kasi hindi tayo matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen po. Napakataas ng standard ng Panginoon at walang nakapasa doon po sa standard po ng Panginoon. Kaya nga po, mayroong mga bagay na tinuturo sa atin ngayon para lagi nating maranasan yung grace na yun. Pag sinabing grace ay hindi ka karapat-dapat, pero andun ang pabor sa'yo ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat, hindi ka qualify, pero pinili ka ng Panginoon. Amen po. At pinag-aaralan po natin ngayon yung 4 na ilan sa mga sikreto kung paano natin makuha yung grace na yun ng Panginoon. At kahapon po ay nakaka-bless po at chinare po sa atin ni Pastora Mean yung number 1. Ang sabi po niya sa number 1 ay live and walk in the Spirit para makuha po natin yung continued grace, yung grace ng Panginoon, yung awa ng Panginoon, yung kabutihan, yung habag ng Panginoon ay ang tinuro sa atin ni Pastora Mean ay pinaalalahanan tayo na mamuhay at lumakad tayo sa Espiritu. Amen po, dahil makakakilos sa atin ang Panginoon, makakakilos ang Holy Spirit sa atin kung tayo ay Spirit-filled. Amen po, yung lagi tayong baba dun sa Espiritu ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. At dito po sa number 2, sa pinag-aaralan po natin, na nakalagay po dito sa number 2 ay isang sikreto para sa makuha mo yung continued grace ay be patient in hope. Be patient in hope. Hope, pag pinag-uusapan po ang hope, ay ano po ba ang ibig sabihin? Kadalasan po ay ang hope ay nangyayari kapag nandun ka sa bagay na sa tingin mo ay nalulugmok ka na. Kasi ang Tagalog ng hope ay pag-asa. Amen po, pag-asa. Sa atin po, dito po sa normal, sa mundo, sa mga tao sa paligid natin, ang ibig sabihin sa kanila ng pag-asa ay yung bang antayin natin at tingnan natin kung anong mangyayari. Sana mangyari. Sana dumating. Ito ang pag-asa nila, nagiging wishful thoughts. Bakit kasi yung hope nila ay nakabase dun sa mga bagay na nakikita nila at sa mga pansamantalang bagay na material. Pero sa ating mga Kristiyano, sa Bible, ang sinasabi niyang hope ay ito yung confident expectation that something good is going to happen. Ito yung confident expectation of what God has promised. Yung confident ka, yung alam mo na darating. Ito ay fixed confidence of what is coming. Ito po ay certainly about the future, yung future, yung paparating. Yung alam mo na pinangako kasi ito ng Panginoon, kaya alam mong darating. Ito yung pag-asa natin, tayo mga Kristiyano. Amen po. Dito po sa Romans chapter 8, verse 24 to 25, makipagbukasan po kayo sa akin. Ulitin ko po, Romans chapter 8, verse 24 to 25, ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito.
Umaasa tayo dahil wala pang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Ang sabi po niya dito ay maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Yung pag-asa mong darating ay meron kang katsagaan, meron kang kasigasigan, matyaga. Amen po. Pag sinabi pong matiyaga, ibig sabihin maaaring yung hinihintay mo yung matagal. Kaya ka nga nagtsatsaga. Kasi alam mong wala pa, darating pa lang. At dito po sa mundo, kasi kanya-kanya po tayo ng battles, kanya-kanya po tayo ng nararanasan, ba't ibang circumstances po sa buhay natin, normal po sa ating makaranas po tayo ng mga battles, mga sufferings. Kaya nga pong sabi niya rito ay dapat matyaga kang nag-aantay. Amen po. Tayo po ay merong isang living hope na inaasahan. Tayong mga Kristiyano, ito yung ultimate hope na inaasahan natin. Ito ay yung living hope. Ano po ba ito? Ito yung rapture, ito yung coming of Christ. Na one day, alam natin na itong lahat ng ginagawa natin ay matatapos. At darating ang time, makakasama natin ang Panginoon. Kung bakit nga po tayo nagpapatuloy, tayong mga taga-rema, tayo pong mga nagmi-ministry, sa kabila ng mga nararanasan natin, sa kabila ng mga sufferings, ay nagpapatuloy tayo ng may pagtsatsaga kasi alam natin na may inaasahan tayo. Ito yung living hope. Ito yung alam natin na one day, nandun ang Panginoon na nag-aantay sa atin, na makakasama natin. Amen po, iba't iba po tayo ng nararanasan. Meron tayong, minsan may mga disappointments tayong nararanasan, o kaya naman, hindi mo natanggap yung na-expect mo. Ano po ba ang mga iba pang mga pinoproblema natin, mga sakit. Minsan, may dumarating ang time, mayroon tayong financial hardship, mayroong discouragement sa buhay natin. Kasi bakit? Andito po tayo sa mundo. Dito po tayo nakatira sa punong-puno ng discouragement, punong-puno ng, kumbaga ng battles. Pero dito po sa Hebrews chapter 12, verse 14, makipagtsaga po kayo ulit sa akin na makipagbukasan. Hebrews chapter 12, verse 14. Sabi po niya dito ay pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ang tinutukoy po niya rito ay yung sabi niya habang nag-aantay ka, habang tinitingnan mo yung pag-asa mo dun sa dulo. Sabi niya, pagsikapan mong maging banal, maayos ang relasyon sa bawat isa, magkaroon ka, sabi niya, pursue peace and holiness. Ibig sabihin, tinitingnan po sa atin ng Panginoon yung attitude natin, yung karakter natin, yung ugali natin, ano ba ang attitude natin towards doon sa paghintay natin. At ang pinag-aaralan po natin ngayon ay sabi niya, be patient. Ang hirap nga po namang mag-antay kung napakatagal ang inaantay. Amen po, kahit sa literal na lang na sitwasyon. Pero tinuturuan po tayo ng Diyos dito na sabi niya, magtsaga ka, mag-antay ka. Ano ba ang attitude mo habang nag-aantay? Amen po, kaya nga po sa Colossians chapter 3, ang sabi ni Pablo ay, iset mo yung isip mo dun sa mga bagay na, sabi niya, set your mind on the things above and not on the things on earth. Ituon mo yung paningin mo dun sa bagay na makalangit. Yun po sa binasa natin sa Hebreo, sabi niya ay dapat nandun ang holiness. Naalala niyo po, binanggit ni Pastora Mayan kahapon na dapat punuin mo lagi yung sarili mo ng mga patungkol sa mga espiritual na bagay. Amen po. At ngayon po, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng magandang attitude towards doon sa pag-aantay natin, doon sa pag-asa na nakikita natin. Marami pong tao ang nade-depress, minsan nawawalan ng pag-asa. Ano po ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Gusto ng Panginoon na nandun ang joy at excitement mo. Palagi kang masaya na nag-aantay sa Panginoon. Yung patience po natin ay kailangan natin para maging buhay ang pananampalataya natin. Maging buhay yung pag-asa natin. Kailangan nandun ang patience, yung pagtsatsaga. Ang ating pag-asa po ay nasa Panginoon. Ang ating pag-asa ay galing sa Panginoon. Kaya kung saan po ay hindi yung iniisip natin na ay magra-rapture naman na.
pupunta na tayong lahat sa langit. Hindi yung langit, kundi sino bang nandun sa langit? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon po natin. Ang nasa isip po natin, dapat ay ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Amen po. Kasi kung ang pag-asa mo ay nasa ibang bagay, ang pag-asa mo ay nandun sa pansamantalang nakikita mo dito sa mundo, ay madidisappoint ka. Kaya may mga tao pong nagsasabi na, wag na lang akong umasa. May mga tao nagsasabi na, mahirap umasa kasi baka masaktan ka. Amen po. Wag na lang umasa. At least hindi ka madidisappoint. Pero ang sabi po ng Bible, may pag-asa tayo. Hindi ka umaasa, kundi alam mo na may pag-asa ka. Amen po. At alam nyo po, naalala nyo po yung kwento po ni Joseph, na kung saan ay siya ang paborito, diba, nung kanyang tatay at yung mga kapatid niya ay naiinggit sa kanya. Si Joseph ay nag-isip sila ng paraan, paano nating maaalis tong kapatid natin na to. Tinapon nila doon sa hukay, doon sa balon, doon sa pit, tinapon nila doon at pagkatapos ay pagbinenta nila. At sinabi nila doon sa magulang nila, ay patay na si Joseph. Hanggang mamaya na napunta siya doon sa mga Pharaoh, naakusahan siya, nabilanggo. Pero makikita mo sa buhay ni Joseph na hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasi bakit? Ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. Amen po. Meron siyang patience. Sa nangyari kay Joseph, parang hirap ata magkaroon ng mapagpasensyahan. Ang hirap ata magkaroon ng patience sa nangyari sa kanya. Parang ang sarap bumigay sa sitwasyon niya. Amen po. Pero nakita po natin na hanggang doon sa dulo nagtagumpay siya. Dahil pinakita niya na ang pag-asa niya ay hindi sa kung anumang bagay, kundi sa pangako ng Panginoon sa kanya. Ang pag-asa niya ay ang Panginoon mismo. Amen po. May tiyaga pa ba tayo kung halimbawa ganun ang sitwasyon natin kay Joseph? Pero sabi ng Panginoon, anak, magtiyaga ka, mag-antay ka, magtiis ka. Amen po. Tinetest po sa atin ng Panginoon yung attitude natin at wag na wag kang bibigay. Wag na wag po tayong susuko. Dahil ang nangako sa atin, ang pag-asa natin ay kailanman hindi po tayo sinukuan. Amen po. At dito po sa Hebrew chapter 6 verse 19, ang pag-asang ito ay tulad ng angkla na nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Sabi niya, hope is the anchor of my soul. Hope is the anchor of my soul, our mind, our will, our emotions. Ito yung angkla na kung saan tayo ay nandun sa dagat ng problema, dagat dito sa mundo na iba't ibang sitwasyon. Pero kung nakaangkla ka dun sa pag-asa mo, hindi ka magwi-wave. Ang faith mo ay hindi magwi-wave. Naka-steady ka kasi ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Amen po. Gusto ng Diyos na mamuhay po tayo na punong-puno ng pag-asa. Kaya nga ang sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11 ay, sabi niya ay, andito ako para dulutan kayo ng pag-asa. Ang gusto ng Diyos ay punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng pag-expect sa Kanya. Kumikilos po ang Diyos sa pamagitan ng faith natin, pero bubuo yung faith mo kung meron kang pag-asa, kung may hope ka. Amin po, kunin mo lagi yung pag-asa mo, yung hope mo sa Panginoon at hindi ka bibiguin. Hindi ka mabibigo. Ang Diyos po ay higit sa anumang sitwasyon natin. Magkaroon ka ng confident at yung joyful, yung palagi kang masaya na mag-expect sa Panginoon. Yung palagi mong iniisip na may magandang mangyayari sa akin kasi ang Panginoon ang inaasahan ko. Ulitin ko po, hindi ka umaasa na parang nagwi-wish ka, yun po ay makamundo, kundi ikaw ay may pag-asa. Kasi ang Panginoon ang pag-asa natin. At ang living hope natin ay darating ang time, ang Panginoon ay makakasama natin. Kaya nga, occupy till Jesus comes. Maging mapagpasensya ka, tsagain mo kung ano man ang purpose mo. Tsagain mo kung ano man ang mission mo. Hanggang sa dumating yung pag-asa na inaantay po natin. Let us fulfill our purpose. Maging matyaga po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Kaya nga ang sabi ng Panginoon ay
nakalagay sa Bible, sabi niya ay yung strength natin, yung kalakasan natin ay nandun sa joy. The joy of the Lord is my strength. Naalala niyo po, merong isang awitin na ang sabi niya ay, dakila ka sa iyong gawa, taglay mo ang landas ng buhay ko. At ang sabi niya, pag-asa ko ay nasa iyo, at kailanman ikaw ang buhay ko. Hindi ka mabibigo, hindi ka madidismaya kung ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Gawin mong angkla ito. Amen po, angkla mo sa paglilingkod mo at hindi ka mahihiwalay sa grace ng Panginoon. Hindi ka mawawalay dun sa habag ng Panginoon. Sa manatili kang matyaga, masaya, na inaantay ang Panginoon. Palagi ka nag-e-expect sa Panginoon. Palaging optimistic, palaging napaka-positive thinker mo sa pananalita, sa gawa mo, kung paano ka makitungo sa kapwa mo. Yun ang sinasabi po niya na, be patient in hope. Amen po. So yun lamang po ang may i-share ko sa bawat isa. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa pag-asa na binibigay mo sa amin. Salamat sa mga tinuturo mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo nga o Diyos na maging buo ang aming pag-asa sa iyo. Mag-antay kami na nandun ang pagtatsaga. Mag-antay kami na nandun, Panginoon, yung kasigasigan. Masaya kami nag-aantay sa iyo dahil ikaw ang nangako ng pag-asa na to. Ikaw ang nangako, Panginoon, sa mga salita mo. Panginoon, ay nagtitiwala kami. Ikaw ay tapat sa iyong pinangako, Panginoon. Punuin mo kami ng kaligayahan sa paglilingkod. Punuin mo kami, Panginoon, ng kasiyahan sa aming paglilingkod. Hanggang magampanan namin ang tapat ang pinapagawa mo sa amin hanggang sa muli mong pagdating, O Diyos. Salamat sa walang hanggang awa mo. Salamat sa sufficient grace mo sa araw-araw sa amin, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Salamat, O God. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumuli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Maging masaya po tayong maglingkod sa Panginoon. God bless po.